A blessed day to everyone. I am Eliza Sendon and welcome again to day 224 of 365 daily devotion with Bible Character Edition. And today is July 12, 2026 and yung title ng devotion natin na ito ngayon is Why Should the Bible Disturb You Sometimes? And for our scripture, or yung character pala natin is si Prophetess Huldah. Isa po siyang babae. She prophesied in the time of King Josiah. At ito nga yun, nakilala siya dahil sa siya yung kinonsulta ni King Josiah after nga matagpuan yung scripture na nakatago doon sa temple, the book of the law. Ito nga yung sinulat ni Moses. Her message is about judgment was coming upon Judah because of idolatry and covenant unfaithfulness. And after this, si Josiah, nung narinig niya yung mensahe na yun doon sa, or narinig niya, or nakita niya, nabasa niya rin yung mga mensahe ng Panginoon doon sa Book of the Law, siya ay nagpakumbaba sa Diyos at nagkaroon na ng reformation doon sa Judah, sa Israel. And now for our scripture for today, ito ay mababasa natin sa 2 Kings chapter 22 verse 8. And it says, Hilkiah the high priest said to Shaphan the court secretary, I have found the book of the law in the Lord's temple. Then Hilkiah gave the scroll to Shaphan and read it. So, sa maraming pagkakataon, ang salita ng Diyos ay nakatago lamang doon sa templo at walang nagbabasa. And that's why the Bible should disturb you sometimes. Para sa ating katuruan, the reason the Bible is like a mirror sa atin, unang-una, when God's word is hidden, people becomes ugly. Kasi yung Bible, ito ay parang salamin sa atin. Kapag walang Bible, walang salamin, hindi natin makikita yung sarili natin na naka-align sa standard ng Panginoon. Makakalimot tayo at syempre mamumuhay sa mundong nakasanayan. At ganun ang nangyari sa Juda. Dahil ito ay nakatago lang, sumama ng sumama yung bayan nila. Nagkaroon nga ng pag-worship sa iba't ibang Diyos-Diyosan. Nagkaroon ng idolatrous nation. And pangalawa, God's word like a mirror sometimes disturb us. Ito yung after you read and realize again the word of the Lord, kung paano mo nararamdaman yung pagiging conscious mo sa salamin, ganun rin dapat na ang naihahatid sa'yo ng Biblia sa tuwing ikaw ay nalalayo na. There is conviction kapag binasa mo. At least sometimes, sana nadidisturb rin tayo ng Biblia, lalo na kung hindi na tayo nakakapagbasa. And kasi, kung hindi tayo nako-convict, wala tayong nararamdaman. It's either you see yourself righteous or you doesn't care at all. Wala ka nang paki sa salita ng Diyos. Alam mo lang na mayroon Diyos. And sabi nga dito sa 2 King chapter 22 verse 10, so si Hilkiah the priest has given me a scroll. So Shaphan read it to the king, si Josiah. When the king heard what was written in the book of law, he tore his clothes in despair. So si Josiah, yung consciousness niya na disturb kasi ang pangit pala ng kalagayan nila sa mata ng Diyos. Ang layo-layo na pala nila. At ang Diyos nagtitimpi lang pala sa kanila. And same with us, ganun din ang Diyos sa atin. Kapag walang disturbance sa iyo ang salita ng Diyos, marahil okay ka na sa pagiging komportable mo na malayo sa Diyos. Komportable ka na sa mga kasalanang pinamumuhay mo. And yung pagkakaroon natin ng kasalanan, minsan is conscious tayo, minsan hindi. Kaya napakahalaga ng Biblia sa atin kasi dito natin nalalaman kung naka-align pa ba tayo sa Panginoon o naka-align na tayo sa mundo. And lastly, for the teaching, God's Word must be part of our daily routine. Sabi nga ng Lord kay Josiah, kay Joshua, kung gusto mo maging successful, do not let the book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you will be careful to do written in it, and you will be prosperous and successful. Kung gaano tayo ka-conscious sa ating mga itsura, kaya kailangan din natin palagi ng salamin, nawa ay ganun rin tayo sa Biblia. Maging conscious tayo sa kalagayan natin sa harapan ng Panginoon.
ng ating Diyos. And kaya sa ating application din, number 1, speak God's word faithfully and without reservation. Katulad ni Hulda, when they read the book, they come to Prophetess Hulda to consult. At ito nga yung sinabi, it is about the book of Deuteronomy chapter 28. Ito yung dito nakasulat lahat ng curse ng Panginoon sa mga tao or sa bayang tumatalikod sa kanya, gumagawa ng kasalanan. So, katulad ni Hulda, speak God word. Maging matatag tayo to say the truth faithfully and without reservation o pag-aalinlangan o kaplastikan sa mga taong lumalapit sa atin. And pangalawa, speak God word to comfort those who suffer. The word of the Lord, hindi naman lahat yan ay to disturb us. Para yan naging yung buhay natin, saktan yung puso natin. In fact, the Bible is the love letter of God to us. To use it as well to comfort those who suffer. So, katulad nga dito sa verse 19 to 20. So, this is the comfort of the Lord to Josiah. Kasi syempre, nagpakumbaba si Josiah, as I also have heard you, declares the Lord. Therefore, I will gather you to your ancestor and you will be buried in peace. Sabi niya kay Josiah, huwag kang mag-aalala, hindi mo mararanasan itong curse na to during your lifetime. Your eyes will not see all the disaster I am going to bring on this place. So they took her answer back to the king. So ayun nga, yung comfort ng Panginoon, bagamat yung panahon mo or panahon niya ay naging makasalanan yung mga tao, sapagkat nagsisi si Josiah, ang Diyos hindi ipinaranas sa kanya yung curse na binanggit nga doon sa Book of the Law. And pangatlo, speak God's word to disturb those who are comfortable. Ito naman para sa mga komportable na sa buhay, yung mga taong lumalangoy na sa kanilang mga kasalanan. Speak God's word to disturb them. Huwag natin silang hayaan na gano'n na lang. Magkaroon tayo ng pakialam sa kanilang mga buhay. And changing the person is not our work. Ito yung mismong work natin na ibinigay ng Diyos dahil nasa kamay pa rin ng Panginoon ang kanilang pagbabago. Ginagamit lamang tayo ng Panginoon to let them hear the Lord's word. Ito na nga yung gamitin din natin yung words of God to condemn. But again, syempre, merong truth and grace. Hindi natin sila pwedeng i-condemn sa sarili natin pananaw. Dapat gamitin pa rin natin yung katotohanan at yung grasya ng Panginoon. And now, for our reflection, why should God's word comfort the disturbed and disturb the comfortable? And ayun lang po for our devotion for today. Before we finally end, let's have a short closing prayer. And let's pray, everybody. Heavenly Father, thank you for your words, Lord God, for the truth you give to us, Lord God. May this word, Lord God, change us, Lord God, guide us and transform our lives, Lord God. Lord, give us the strength, Lord God. May we use your words, Lord God, to comfort those who suffer, those who are discouraged, and those who are heartbroken. And as well, Lord, give us the boldness, Lord God, to rebuke, Lord God, to give condemnation, Lord God, to those people who are comfortable in living the sin and injustice in their life, Lord God. Help us, Lord God, not to use your word, Lord God, to please people, Lord God, but to please only you, Lord God. At nawa, Panginoon, ay magbago na ang mga taong nais yung baguhin, Panginoon. Pakagamitin niyo kami, Panginoon, at tanging pangalan niyo lamang ang aming maitaas sa aming buhay, Lord. Guide us as well, Lord God. Lord God, as we share your word, Lord God, through other people, Lord. May we point many people, Lord, towards to you, Lord God. Ilang po, in Jesus' name I prayed. Amen and amen and amen. At ayun lang po, I hope marami tayong natutunan at matututunan pa. And I pray na sama-sama sana tayo lumago para sa Panginoon. See you again tomorrow for our devotion. Have a nice day ahead and God bless.